Kaya nga, Black entry. yes, talaga, yun ang dahilan kung bakit umalma nga ako at tuluyang hindi ako pumirma. Kasi natatakot ako sa mga blanco-blanco at kulang-kulang na mga datos. Ma'am, niraise niyo po yan dati sa finance panel nung nakita niyo nung una. Nabanggit niyo po ba yan sa mga kasama niyo? Bakit may mga blanco? Nag-privilege speech nga ako eh. Thank you lang. Andun sa privilege speech ko, oo. Pinag-usapan ko na nga yan. Akala ko maaayos. Ayun. Is it highly irregular na may mga pinipirmahan na blank Pero alam mo, dalawang magkaibang dokumento ang tinutukoy nila. Yung isa, yung BICAM report na talagang blanco at kulang-kulang ang datos. Yung isa naman, yung GAA, napuno na ng mga numbers. Kompleto na yon. Hindi naman siya blanco-blanco. Yung GAA mismo na napirmahan. Yung gulat-gulat yung BICAM kung bakit nakalusot na may mga blankong amounts. Ma'am, yung enrolled bill, nakita niyo po ba yung enrolled bill? O naman? Wala na po siya. Wala. Kasi syempre nga yung napirmahan, napuno na eh. Pinasok sa journal base sa debate ng Kamara at ng Senado o yung enrolled bill. Ito yung pinirmahan ng Speaker, Senate President, Secretary General ng House, Secretary General ng Senado at ng Pangulo. Ayon sa Korte Suprema natin, sa mahaba at marami ng desisyon, ang susundan at sinusunod, gaya yun yung nakalagay sa Bicameral Conference Committee Report, ay yung enrolled bill. Doon, tama lamang na ito'y ma-question. Or, pag may nirelease dahil pinilin na blanks yun pagkatapos, tama lamang na hindi i-release yun. Pero hindi ang anumang basehan sa isang committee report na gaya ng sinabi ko. Alam naman yan nung kongresistang nagre-reklamo at nagsasaad ng mga punto niya kaunay sa bagay nito. Yung makalat po na may blanco, na may napirmado po na hindi po siya enrolled bill. Hindi siya enrolled. Ang enrolled bill ay yung binirmahan ng Pangulo sa Malacanang. Ang enrolled bill ay yung ganito kakapal na 3 volume yata yun kung hindi ako nagkakamali. Naulitin ko, kulang-kulang o mahigit 200,000 linya ang laman nun. Na ganito pa kaliliit yung makikita naman kahit walang microscope. Doon sa pinirmahan mo, walang blanco. Wala. Ano po? Ano po yun? Ano po yung dokumento? Hindi ko alam. Sa ulitin ko siya yung naglabas, siya yung nagpapaliwanag. Sa totoo lang, hindi ko alam kung ano yung kanyang sinasaad at sinasabi. Pero ulitin ko, ano man yung pinapakita niyang committee report o di umano bicameral committee conference report, yung pinorward lang sa akin ng isang kasamahan natin sa media, hindi ko nakikita yung pirma ko doon. So hindi ko alam kung ano yun. Pero kung ano man yun, ulitin ko, ang basehan, ang importante at ang masusunod at ang pwedeng ideklarang unconstitutional at illegal ay batas. Hindi po batas ang BICAM. Hindi batas ang committee report. Ang batas ay yung pinirmahan na enrolled bill, enrolled copy ng bill ng Pangulo. Yon ang pwedeng questionin. Dahil sa tinagal-tagal kong abogado, wala pa yata ako nabalita ang pinadeklarang illegal at unconstitutional na committee report. Kanina nga lang, hindi ba, may substitute committee report pa nga, yung isa sa mga controversial na bill ngayon. Pwede naman kasing palitan yon, punuan, amyendahan, dahil hindi pa naman talaga pinalito. So what would be the motive? Palapit ng eleksyon, ang kulay politika ay masyadong matingkad sa ngayon. At siguro sa mga susunod na araw, wag na tayo magulat sa mga dagdag pang mga kwento, atake o pagpuna tulad nito. Dahil tila naglinyahan na sila sa buhangin. Kung sino ang sa kaliwa, sino ang sa kanan, sino ang sa pula, at sino sa puti. O, tamo, ilang kayo naman yung naubusan ngayon. Ay, sorry. So sinasabi mo na parang wala namang na-declare na committee report na unconstitutional. Are we saying na parang wala namang sense na magreklamo? O wala Kaya, sa totoo lang, kaya hindi sa iniiwasan ko, marami lang talagang ibang trabaho at maraming mas mahalagang bagay na dapat tugunan ng pansin. At hinahayaan ko sana ito dahil para sa akin nga, sabihin na natin kunwari lang, di ba, na lahat ng sinabi niya ay totoo na hindi ko kino-concede sa kanya. Anong ko-question niya sa korte? Anong illegal, anong bawal? Dahil sa dulo, ang tanong, yung GAA ba, yung General Appropriations Act ba, yung enrolled bill ba, may blanco ba? Hindi tama na mag-akusang may blank check na binigay ang Kongreso. Mali yun. Kasinungalingan yun at hindi totoo yun. At kung blanco man yung nasa GAA,
Hindi pwedeng i-release ng DBM yon. Hindi pwedeng i-release ng National Treasury yon. Kung may typographical error sa enrolled bill, na let's say may blankong linya doon na sinabi Project ABCDE o Kalye o Road ABCDE na walang amount, hindi pwedeng release yun at sulatan ng amount ng kahit sino man yun. Hindi na kailangan i-deklara pang unconstitutional yon, iko-considerang error yon, at hindi pwedeng i-release. Kung gusto nila mag-aksaya ng panahon para magsampa ng kaso sa korte, malaya silang pwedeng gawin yon. Pero ulitin ko, sa panig at party namin, meron na lamang kaming naiiwan kabilang ang araw na ito na 1, 2, 3, 4, 5, 6, 12, 13 session days, tama ba? Kabilang ito. Sorry, 12 session days, kabilang ito. Minus yun ang Chinese New Year. Sa 12 session days, mas pagtutuon na namin ng pansin ang mga panukalang batas na sana'y mahabol pa namin sa ika-19 na Kongreso na mas mapakinabangan ng ating mga kababayan na siyang pinagtutuon na namin ng pansin. Yun nga ang mahirap may nagsasabing blanco pero wala namang batas. Remember, the General Appropriations Act is a law, no? At ang batas nito ay pinipirmahan ng mga miyembro ng Senado at miyembro ng Kongreso at lalong-lalo na bago pumirma ang ating Pangulo. No? In this case, maraming pumirma, maraming nakakita, maraming tumingin. Bakit isang quarter lang yung nagsasabing blanco ito? No? There's no law that has been signed by the President that has nothing in it. No? As far as we are concerned, in my experience as a legislator, lahat po ng pinirmahang batas ay kumpleto po yan. So yung ratified version daw, yung ratified version yung ng bycam. Still, the President will have to sign the ratified version. Nakita niyo po ba yung copy ng bago ni-ratify yung bycam? No, I haven't seen that. I haven't seen the copy. Sir, sa Barayuga lang, sir. Barayuga case. Yung questioning nyo kahapon kay Grijaldo, may conclusion ba kayo na liable siya sa Barayuga case? Isang malaking tanong kasi na hindi naman niya nasagot, no, yung kung bakit gumawa sila ng report na si General Barayuga ay involved sa drugs, no? Kasi yun ang nasa report nila Sabi niya, nagkaroon muna ng pagkakataon na yung kanilang station ang nag-investigate, no? Before the district created the SITG, the bigger investigation, no? So, meron silang nirefer na mga report. Ang sabi nila doon, na personal grudge daw ang motive or work-related, no? But belatedly, there was a report that he was involved in illegal drugs. So obviously, merong ginawang pagtatakip, no? Because during that time, it seems that killing a drug personality was the norm, di ba? At parang nadja-justify. So bakit ganon, di ba? So may ginawang pagtatakip doon sa report na yon, itong si Colonel Grijaldo. So ano magiging recommendation ng Juan? Oh well, we're still studying ano yung pwede naming ma-recommend na sa aming committee report, you will see.